Natatanong niyo ba kung bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mga mabubuting tao? Anumang nilalang para makasurvive ay nag-e-evolve, umaangkop sa pagbabago. Mutation ang tawag dito. Mapalad tayong mga tao dahil likas sa atin ang ating talino. Nakikita natin ang mga babala at paghandaan para maiwasan ang sakuna. Gaano man kagaling, pwedeng pumalya pa rin. Ating pagnilayan ito sa ating recollection na ito. Balikan kung paano tayo nagsikap at paano nabago ang ating pagkatao. Tingnan din natin ang role ng spirituality para malampasan mga sigalot sa buhay. Sisimulan natin ang recollection sa kwento ng buhay ni Job mula sa Biblia. Ayon sa Biblia, hinayaan ng Diyos na subukan ni Satanas ang katapatan ni Job. Nagkamalas-malas ang nangyari kay Job. Nawala lahat, yaman, pamilya, kaibigan at impluensya. Sa gitna ng kasawian, hindi natinag ang pananampalataya ni Job. Nanalangin siya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh." Yan ang dasal ni Job. Sabi ni Satanas, kapag magkasakit yan ng malubha, sa bandang huli ay sisirahin at mumurahin niya ang Diyos. Kaya, sabi niya, pinahintulutan siya ng Diyos na muling subukan si Job. Kaya, nagkasugat-sugat si Job mula ulo hanggang paa. Ang mga marites sa paligid, yung mga kaibigan niya, kung ano-ano ang sinasabi, kesyo parusa daw yon mula sa Diyos sa kamalasang dumating kay Job. Ganun pa man, hindi niya sinisi ang Diyos, ngunit dumating din ang puntong pinanghinaan ng loob si Job at unti-unti nang sumasama ang tingin niya sa sarili at sa buhay, kung kaya't sana daw ay hindi na lang siya nabuhay. At sinimulan niya na ring tanungin ang kabutihan, karunungan, at pagmamahal ng Diyos. Sinimulan niya ring tanungin ang katarungan ng Diyos. Naisip niya na pinaparusahan kaya siya ng Diyos, pero bakit? Ano ang naging kasalanan niya? Sandaling manahimik tayo at ibalik sa alaala ng minsay, halos nawala na ang lahat sa atin, sa iyo. Pakinggan natin ang meditation at pagnilayan ang bawat tanong. Kailan mo naranasang nawala ang lahat ng sayo? Saan mo ito naranasan? Ano ang mga nangyari? Ano ang mga nawala? Ano ang naramdaman mo? Ano ang sinasabi nila? Ano naman ang sabi mo? Paano mo kinausap ang sarili mo? Paano mo kinausap ang Diyos? Ano ang sinabi mo sa Kanya? Matapos pagnilayan ang mga kamalasang dinanas sa buhay, sikapin ninyong basahin ang kwento ni Job sa Biblia at mag-reflect. Paano kayo nakaka-relate sa kanya? Maganda rin ang kwento ni Jose.
yung anak ni Jacob, na kung paano ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid at napunta siya sa Ehipto. Sa kwento ni Job at Joseph, nakaranas din sila ng kadiliman, nagdusa at nakaranas ng panlilibak at panlilinlang, at minsan sa tindi ng hirap ay pinanghinaan ng loob at pinagduduhahan ang karunungan ng Diyos. Pero naging matatag sa pananampalataya si Job at si Joseph. Tunay na mapaglaro ang tadhana. Malinaw ito sa story ni Job. Si Satanas mismo ay mapaglaro. Kapag nakaranas ka ng kamalasan at di mo inaasahan, paano ka mag-react? Natataranta or laro din lang? Kapag sa wari mo ay mapaglaro ang tadhana, oras na para maging conscious sa reality ng buhay. Hahayaan na lang ba na ito sa tadhana o tatanggapin ang mga nangyari at sumulong ulit? Hayaan na mapaglaro sa loob na buhayin ng diwa, pag-aangin ang loob, at tingnan ang kapalaran na may kagalakan. In both stories, it is telling us that God allows evil to happen. Ang assignment ninyo ay i-examine ang sarili mong kwento. Gawa ka ng listahan. Sino-sino mga responsable sa mga kamalasan mo? Paano mo naalpasan ang mga ito? Tatapusin natin ang unang bahagi ng recollection na ito sa isang meditation. Reflect natin ang kantang Hiwaga at tingnan ang hiwaga ng Diyos sa ating buhay. At nawa ay matanggap ang hiwaga. Alam na di tayo pababayaan ng Diyos. Laging narito. Magtiwala sa Kanya. Ibigin man nating pigilin ang paglubog ng araw, ang marahang pagkain sa pisngi ng buwan. May mga bagay na di matanto at hindi mapigilan. Ibig man nating yakapin ang lawak ng dagat at sadyang hulihin ang pagkurap ng tala. May mga bagay na di mahuli at hindi masansala. Ngunit kahit ako'y lumayo, huwag ka sanang malungkot.
taglay mo pa rin ang aking pag-ibig sa iyong puso. Ibigin man nating abutin ang dulo ng langit at ating hahabulin ang talim ng kidlat. May mga bagay na di mahabol laging isang hiwaga.